Okay, so mga paps, andito nga po tayo ngayon sa Governor's Drive Interchange, no? Kasama nga po natin si Engineer, no? Si Engineer Jonathan. Siya yung mag-guide sa atin. Siyempre kasama pa rin natin sila Sir Fred, no? Sila Sir Ace. At si Ma'am, no? Bea. Si Ma'am Bea. Pasensya na mga paps at ulyanin ako sa pangalan talaga. So anyways, andito nga po tayo ngayon sa Governor's Drive Interchange at itutur nga po tayo ni Engineer. Okay, so Putik lang sir ah. Oo, okay lang, sanay na. Ano tayo eh. So Sir Jonathan, the last time na nagpunta ako dito, Opo. flat pa siya, no? So Opo. siguro mga 1 month ago yun, ang bilis din ng Opo, mabilis po. pagkukay, no? So ang gagawin dito is parang yung sa Arnaldo Highway rin, no? Yes po. Katulad siya ng sa Arnaldo pero mas malaki ito. Kasi Mas yung Governor's Drive, no? Malapad. Mas malalim. Yung kalaks natin nasa ilalim. Apo. Ano ba tawag sa approach na ito? Cut and cover ba? Cut and fill. Cut and fill, no? Opo. Yung parang sa silang din, no? Yung barangay roads na sa ibabaw, no? Yes po. Opo. Okay, so parang ang itsura niya is parang semi-tunnel, ano? Yes po. Though ang kaibahan dito, malapad yung Governor's Drive tsaka Arnaldo Highway compared sa silang na barangay road lang, ano? Mas malapad tong Grove Drive. Oo. Baka sir. Naghahanap sila ngayon, nagbo-board file. Board file. Oo, yung board file, parang bumubutas sila sa lupa. Nakikita nyo yung ano, parang Apo. drill. Dinidrill niya yung ilalim ng lupa. Tapos magbubuhos sila ng konkreto. Yun na yung magiging pinakapundasyon ng tulay. Okay. So, ano pong tingin nyo, sir, yung lalim niya? Ilang meters kaya? Nasa 25 meters po yung lalim niya. 25 meters pala, no? Malalim pala, Malalim no? Yung sa Arnaldo... Hanggang sa mga niya yung pinakamatigas na Part. portion. No? Mm. Yung pinakamatigas na part. So, same sa Arnaldo, ganun din yung lalim niya. Lahat po ng tulay natin dyan, naka-board file po siya. Okay. Wow. Yan, yung bakal niya. Bumutas yung green. Tawag natin yung green. Oo. Lalagay yung bakal, tapos magbubuhos ng konkreto. Konkreto. Okay. Oh, yung baka lang na ito, parang 10 meters na agad yan, no? 8 to 10, no? Okay. Ayun, kakabit na yan. Yes sir, opo. Papatong nila sa loob yan. Nice. Pwede natin labitan. Sige po, sir. May nag-lifting. Dito tayo, medyo layo na tayo konti. Yan siya pagtapos na. Yan yung board file. Ito. So, ito yung board file pagtapos na. May nakita pa ako, sir, ginagamit yung robot na, no? Opo, yung naka-Arnaldo yung ginamit. Robot. Yung robot, no? Ngayon wala yung robot eh, kasi medyo mahal yung rental. Ganun ba? Kaya ito, mano-mano. Mano-mano. Okay. So, anong estimate natin dito, sir? Mga ilang months pa kaya bago maitawid ko sa kabila? Yung mga, ano sir, ang estimate namin within, ano lang sir, mga 2 to 3 months. 2 to 3 months. Okay. Kasi ito, mga 1 week lang, tapos ang board file na to, tapos mabutas na kami doon. Nice. Pero syempre, malaking factor pa rin yung weather, no? Yes po, yung weather, medyo nasa buwan na tayo ng April, kaya sinasamantala na namin. Oo. Maganda yung panahon. Banat ng banat. Oo, butas ng butas, no? Butas ng butas. Kasi pag dumating na yung Ulan, ulan, talagang ano, na-stop. virtually wala na kaming earthworks activities. Oo. Pag dumating yung ulan. Tuloy-tuloy na yan, sir. Ano na, Oo, pag natapos nila tong board file na to, mga 5 board file yan. Parang ganito yan, okay yung itsura niya. Ito mas malalim lang. Ito yung butas sir. Yan, yung butas. Yung bagong butas nila ngayon. Yung merong casing. Diyan ilalagay yung bakal. Tapos magbubukas yung rin. yan na yung lalim niya, sir. Ha? Yan na yung lalim niya. Hindi, malalim yan. Pero, Mga 20 okay pa. meters pa. Bubutasin pa niya yan. Ay, since ito na yung bakal, mga
Baka tapos na yan, lalagyan na yung bakal. Ilang lanes po kaya ang approach dito, sir? 2 by 2 lanes? 2x2 pa rin. 2x2 pa rin, All throughout Calax naman 2x2. 2x2. Ang galing mo, sir. Ano lang yan, daanan lang ng mga equipment nila. Para madaanan yan. Kung mapapansin nyo, iba yung kulay niya sa lupa. Parang di lumulubog. Kasi itong mga hinukay na lupa, kakakunin niya ng ulit para itapon. Pag mabuti kasi, yung dump truck baka ma-aksidente. Kaya ito medyo mas magandang materyales ang ginamit. Pakumpakin din niya ng pisong. Kasi lalapin lang yung pako na gano'n. Mga ano yan interconnected yung mga pipe yan, ang mahaba Sir Jonathan, yung right of way natin dito sa Paspa Aguinaldo, okay na ba siya or meron pa ring issue? Marami pa. Meron pa rin? Okay. Mga ilang percent na nakuha natin? Medyo ano pa lang, nasa More than half na. wala sir medyo nagkaroon ng issue sa report meron ng 90% pero pag tinatry namin pasukin may mga lumilitaw ng mga pananim, may mga tenant, may mga farmers, parang may resistance pa rin. So, Pero 90% na siya, 90. Oo, 90% siya visa monitoring. Pero continuously naman kami nakikipag-coordinate sa government para ma-resolve yung mga issue. And mostly naman yata, barren land or taniman lang Opo, mga taniman lang. Oo. Katulad dati sa Sinap na Establishment. mahirap, walang mga building. Pero mga farmlands na halos. Farmland. Mabilis na lang yun. Okay, so mga paps, ayun nga po yung update dito sa may Governor's Drive, no? Ngayon pupunta tayo sa kabilang side and then later on sa may Aguinaldo interchange daw, no? So check po natin mga paps.
Okay, so mga paps, dito na nga po tayo sa toll plaza ng Governors Drive Interchange, no? Sir Jonathan, anong type ng interchange dito? Trumpet, no? Or hindi? Ano siya eh? Hindi siya trumpet eh. Hindi ko sure yung pangalan pero Parang loop. parang naka-loop lang siya dito. Isang way lang siya eh. Okay. Isang way. Tapos dito yung Round- alam ko, half trumpet. Half trumpet. Half trumpet siya. Kasi hindi siya katulad dun sa silang ay sa Santa Rosa na Full trumpet talaga, no? And sa Aguinaldo, may toll booth na rin, eh, no? Yes sir, opo. Tapos na doon, operational na tayo doon. Ito na Oo. yung next na target natin. I see. Pero tayong lumapit sir kung ano. Sige po, sir. Pwede ito ba? Kaya Ma'am Bea, maganda mag-picture background ng ano. Nabili namin po sa portfolio namin. Oo. Lahat ng tulay sir, si Layton. Oo. Ang kalsada, VSP. Mm. Pati toll plaza, si Layton. Okay, so ang toll plaza si Layton ang naggagawa, pati lahat ng tulay Layton, and then VSP naman sa alignment, sa roadworks. Kalsada. Okay. So mga paps, ito na nga po yung part na tulay dito nga sa interchange ng Governors Drive, no? At yun nga po sa harapan, yan na yung Arnaldo Highway, no? Yung kakabukas lang. And then ito na nga po siya mga paps. Nakatira na agad sa ilalim. Lubig na ng bulan. Sa ilalim tayo. Ito yung sinasabi nila may tulay wala daw ilog. Bumukay pa lang tayo ng ilog. Dito tayo ngayon sa Pwede ba isama yan, Sir Jonathan? Dito tayo ngayon sa dito sa part natin. Ito yung tulay. Ito yung sa Globe Step kanina. Ito. Yan, ganyan.
ka, sir. Ayan, Ayan. nandito tayo ngayon. Ito yan yung tulay na yan, pero hindi kita dito yung sa kabila ito. Sa kabilang page. Arnaldo Highway. Dito na yan. Nandito tayo. Hindi, dito sa kabila. Dito sa kabila. Balik pa yan tayo. Hindi tayo bantay, hindi tayo bantay. Yan yung tatanaw natin na tulay. Mm. Ito yung Governor's Drive, no? Dito sir, dito yung governor. Dito sa kabila, baba. Yung paninaw yung nakita natin. Ito yung Gov Strike. Yan. Target natin ay December. December? 2024. Wow. Oo. Ayun, this year. Promise, cross my heart. Promise? Hopefully, sir, no, na December 2024. Basta kami, marching order sa amin, December 2024. Pero yung ano lang yan, subsection, ano? 4 lang po. Four. Kukonek tayo sa Aguinaldo. Mm-mm. Pero ang haba yan, sir. Oo, hindi, sakto lang din, mga 9 kilometer. Mas mahaba to nung 4 kilometer sa doon sa Aguinaldo to Pinar. Ito yata pinakamahaba, Sir Jonathan, no? From Gov Drive to Open Canal. Nasa 9 point something mahigit siya, no? Oo. Almost 10 kilometers. Ito yung subsection 3. Ito yung ito na kayo. Yung 1 to 1. Sabay na yan, sir. Sasabay na. Promise. Hopefully, no, sir? Yung 2-1, ano yan eh. Ito lang si 18 kilometers. So atin pa, Sir Jonathan, from Aguinaldo going out to Section 1 talaga is roughly mga nasa 24, 25, 27 kilometers na. Konti na lang. So ito pa ang total ng Calax 45, di ba? Tapos kalahati na, no? Nice. Ngayon, nasa overall ng Calax 60% na eh. Sobrang bigas na ayaw Magbigay, no? magbigay, oo. Tulad nung dati kay Hapla. Oo. Kaya lang kami doon, halos 2 years yung nawala sa construction ng Calax dahil Yung rancho? Yung rancho. Oo. Mm-mm. Halos 2 years yung nawala sa Calax dahil doon. Mm-mm. So ayan, nasagot na ni Engineer Jonathan yung mga katanungan na sa right of way. Mostly yan talaga ang nagkakos ng delay sa mga gitong projects, no? Kahit sabihin natin expressway to or barangay roads na mga diversion roads, right of way talaga and weather, no, sir? Pero yun nga, hopefully, no? Hopefully by December of this year, tama ba, Sir Jonathan? Yes po. Oo, matapos dito. Subsection 4, going out dito. Yes, po. Nice. Ito daanan dito. Dito ba tayo dito? Gusto mo daan tayo dito? So ito na yung part ng isang part na tulay ng half trumpet, no, Sir Jonathan, no? Yeah, may mga median barriers na siya, Sir Jonathan. So, inaipag din to. Ginawa na ang later. Mas, yung mga right of way kasi nila, isolated. Tulay lang. Mm-hmm. Unlike sa roadworks, talagang Oo. Okay. Ito na yung the famous tangke, oh. Landmark dito. Tatanggalin ba yan, Sir Jonathan? Oo, sir, kasi nasa loob ng right of way natin. Oo. Kaya lang, ano ba yan, medyo pag-uusapan pa. Kasi, Gumagana San pa Miguel ba? yan eh. Gumagana pa ba yun? Oo, sir, gumagana pa yan. Oo, property nga pala ni San Miguel to, no? Itong tinatayo natin. Mhm. Pati yung mga bahay-bahay na yan. Oo. Pati yung kabila. Pure foods, Yan, di ba? yung pagkat natin. Ito na yung pabilog. Ah, okay. So dito na yung papilog pala. And
then doon sa kabilang side, may nagagawa na rin na earthworks doon, Sir Jonathan, no? Wala pa sir. Wala pa ba doon? Wala Yung pa. tatawiran? Wala tayo. Okay, okay, okay. Yung earthworks natin nasa subsection 1, doon sila nagtatampak ngayon. Okay. Yung tinatawag natin kaninang cut and fill. Mm. Dito kinakat, doon pinipil sa subsection 1. Kasi doon yung mostly nandun yung ano natin, yung fill natin. Yung pang-fill dito sa subsection 1. Halos 99% is excavation. Kaya tayo. Cut and fill. Oo, cut and fill. Wala yung tamang terms ng mga paps. Sabi ko, cut and cover. Cut and fill pala. So yun nga mga paps, yung weather hindi nakikisama sa atin ha, pero carry naman ha. Mahina lang. Nangyari na yan dun eh, sa may silang dati, nung hindi namin ma-open. May batambakan ng tubig. Oh, natambakan ng tubig, para siya naging River. sa may silang. Oo, nakita ko nga yun. Kaya pag hindi namin na resolve pa yung mga right of way dito, baka ganun din mangyari dito. Magiging parang river din. Ipunta tayo sa ano, excavation. Kaso, kaya pa pala yan. Balikan tayo sa mga bilkon. Malapit lang.